Mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga viewers po natin sa iba't ibang panig ng mundo, umaga man po, tanghali, hapon, gabi dyan sa inyo, magandang araw po. Ang topic natin ngayon mga kabunyog, itong mayabang na sagot ni Duterte tungkol sa ICC. Mainit na naman kasing issue ngayon, lalo na ngayong paglaya ni dating Senadora Leila de Lima, nabubuhay itong mainit na issue ng ICC. Kasi tinanong si dating Senadora Leila de Lima ng mga media, ano po bang masasabi niyo sa ICC? Magtutulong po ba kayo sa ICC sa investigasyon nito na isasagawa kaugnay po sa mga EJKs, extrajudicial killings na nangyari nung panahon ni Duterte? Ang sagot ni dating Senadora Leila de Lima, willing siya at handa siyang tumulong, mga kabunyog, mga kababayan. So natanong si dating Senadora Leila de Lima kung siya ba'y magko-cooperate, siya ba'y tutulong kapag ang ICC ay nagsagawa na ng investigasyon sa ating bansa. Direktahang sinagot ni dating Senadora Leila de Lima. Sabi ni dating Senadora Leila de Lima, oo, tutulong ako. Tutulong ako dyan para mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng drug war ni Duterte. Hininga ng reaksyon si Digong. Hininga ng reaksyon dyan mga kabunyog si Digong. So anong sabi ni Digong? Ano ba yung sinabi ni Digong? Reaksyon ni Digong. Ngayon, gusto nila papasukin ng ICC. Ay, di papasukin ninyo, sabi niya. Tingnan natin kung bright kayo. Ako magharap ng ICC, napamura siya. Ayaw kong basahin yan. Mura yan. Ang ICC ang magharap sa akin dito. Lecturean ko sila ng international law. Bakit ako magharap ng mga judges na puti o itim dyan? Siniswerte kayo. I'm not even opposing it. Go ahead. Sabi niya, come. Hindi ko kasi na-ready yung video niyan. Mayroon akong video niya nung sinabi niya yan. Pero ganun talaga yung pagkakasabi niya. Ang sabi ni Digong, iniimbitahan daw na ang ICC na pumasok sa bansa. At tinanong din siya, anong masasabi doon sa pagsabi ni Leila de Lima na magtutulong ito kapag pumasok ang ICC sa bansa para mag-investigate. Sabi ni Duterte, o sige, magsama-sama na kayo, iha. Ang tawag niya kay Leila de Lima, iha. O magsama-sama na kayo, iha. Magsama na kayo ng ICC. Ay sinagot naman siya ni Leila de Lima niyan eh. Ang sagot ni Leila de Lima diyan, bakit ako ang makukulong sa ICC? Hindi naman ako. Wala naman akong crimes against humanity. Kasi, parang ang sinasabi ni Duterte, magsama na kayo ng ICC. Ang sabi ni Leila de Lima, hindi, bakit naman ako mapupunta sa ICC? Hindi ako makukulong dyan. Ikaw ang makukulong. Parang gano'n ang sinasabi ni Leila. Kasi wala naman akong kaso ng crimes against humanity. Bakit may pinatay ba ako? Ako ba ang mass murderer? Kaya matapang yung sagot ni Leila. Wala akong atraso sa ICC. Ikaw ang may atraso sa ICC. Ang totoo mga kabunyog, mga kababayan, nagyayabang-labang lang ito, nagyayabang-yabangan lang ito si Duterte. Pero, takot na yan. Si Bato de la Rosa nga, di ba? Anong sabi ni Bato de la Rosa mga kabunyog? Anong sabi ni Bato de la Rosa? Hindi na muna ako magbabiyahe sa ibang bansa. Mahirap na. Mahirap na. Kasi inamin naman ni Bato, delikado siya o sila. Pag nagbiyahe sila sa ibang bansa, baka biglang lumabas ang warrant of arrest at yung napuntahan nilang bansa ay mag-cooperate sa ICC. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, sa totoo lang talaga, nagkukubli sila sa ating sistema dito sa Pilipinas. Kaya yan nagtatapang-tapangan si Digong dahil alam niya na ang stand ng administrasyon ni Marcos ay hindi magko-cooperate sa ICC. Officially, yan pa ang stand ng gobyerno ni Marcos na hindi kikilalanin ang jurisdiction ng ICC. Kaya mayabang pa yan si Duterte yung nakakapagsabi ng ganyan na come. Pero ang totoo, pag lumalim ang away nila ng mga Marcos, pag lumalim ang away ng Marcos Romualdez at ng Duterte, at kapag ang Kamara ay nagbago ng stand, yung House of Representatives, pag nagbago ng stand yan, mababago rin ang stand
ng administrasyon. Sa ngayon kasi, naalala nyo, sila Gloria Macapagal Arroyo, ang alam ko, na nag-sponsor ng resolution ng House. Ang stand talaga ng House, hindi kikilalanin ang jurisdiction ng ICC. Hindi magko-cooperate. Officially, yan ang stand ng Kamara. Ang nag-sponsor ng resolution na yan ay yung mga kongresista ng PDP Laban. At ang alam ko nga nag-author ng resolution na yan ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi nga, nung mainit na yung balibalita na posibleng pumasok ng ICC para mag-imbestiga, nagkaroon ng official resolution, official na stand o tindig ang Kamara. At ang stand ng Kamara ay pareho ng administrasyon ni Marcos, hindi magko-cooperate. Hindi dapat mag-cooperate. At dapat protektahan ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Yan yung resolution ng House. Pero maraming nangyari ngayon sa House. Maraming nangyari. Sino bang mag-iisip na Sino bang mag-iisip na ang confidential funds ng Vice President at ng DepEd, Sara Duterte yan, ay tatapyasin ng Kamara? Walang mag-iisip ng ganun. Kaya lang, dala kasi yan ng lumalalim ang away nila, umaabot sa ganyan. Ay hindi rin malayong mangyari yan kay Digong. Kapag lumalim ang away, lalo ngayon, hindi tumitigil si Digong sa kasasalita. Inaaway niya pa rin si Romualdez. At kung ano-ano ng pang-iinsulto kay Romualdez ang ginagawa niya, ay sa tingin ko, susuportahan ng Kamara yung resolution ng Makabayan Bloc nila Franz Castro. Kasi may resolution na sila Franz Castro na dapat mag-cooperate na ang gobyerno ni Marcos sa investigasyon ng ICC. Sa ngayon, ang sabi ni Congresswoman Franz Castro, in-update na daw siya na ididinig na daw ito sa committee level. So ibig sabihin, gumugulong ang resolution. Hindi ina-archive o hindi sinasantabi. Kapag na-aproban ito sa committee level, dadalhin yan sa plenary. Pag dinala yan sa plenary at nakalusot, narinig ko na yung sinabi ng spokesperson ng DOJ. Sabi ng spokesperson ng DOJ, kapag nagkaroon ng resolution ng Kamara na nag-i-express ng sentimento na dapat nang mag-cooperate ang gobyerno sa investigation ng ICC, ay siyempre pag-aaralan na rin ng DOJ yung stand nito. Ganon din si Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas. Pag nagpasa ang Kamara ng ganong resolusyon na mag-cooperate na sa ICC, hindi naman pwedeng baliwalain yan ni Marcos. Kasi co-equal branch of government ang legislative. Iko-consider ni Marcos yan. At pag nagbago si Marcos ng stand, ang sasabihin lang naman ni Marcos niyan, wala akong magagawa. Kailangan kong irespeto ang stand ng Kongreso. Kung ang gusto ng Kongreso ay mag-cooperate na tayo, wala akong magagawa sa executive, gawin na natin yan, sundin na natin yan. Yan ang stand ng ating Kongreso . Tapos ang gagawin naman niya ng DOJ, sasabihin naman, ayan na ang stand ng Kongreso at ng Presidente, so payagan na natin yan, papasukin na natin ang ICC para mag-investigate. O yun. Kaya maraming posibleng mangyari. Maraming posibleng mangyari, mga kabunyog, mga kababayan. God works in mysterious ways. Sino bang mag-iisip? Sino bang mag-iisip na darating ang panahon na si Sara Duterte ay tatanggalan ng confidential funds? Ngayon lang yan nangyari. Ngayon lang yan nangyari. Bakit nangyari yan? Ay kasi malalim ang away nila . Hindi na kayang i-resolve . Hindi na kayang pag-usapan. Malalim ang away. Ay itong si Digong, pinapalala pa ang away na yan. Pinapalala pa. Hindi pa rin tumitigil . Ngayon, mayabang siyang nagsasabi, okay, kung gusto niyong papasukin ng ICC, I'm not even opposing it. Go ahead. Come. Pero ang totoo, delikado yan. Pag pumasok ang ICC at nag-investigate, ang kasunod na niyan, warrant of arrest. Pag nag-issue na ng warrant of arrest, ang problema ni Digong, paano kung lumalim ang hidwaan ng Romualdez Marcos at saka ng Duterte? Baka dumating sa punto, isurrender ng administrasyon ni Marcos si Digong. Baka dumating sa punto yan. Hindi malayo yan. Lahat naman ng bagay posibleng mangyari.
Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya yung mga sinasabi ni Digong na yan na kam, ano niya lang yan, yabang niya lang yan. Sa likod-likod niyan, iniisip niya rin yan, paano nga kaya kung mangyari yan? Tingnan nyo, yung yabang niya, anong nangyari sa PDP laban niya? Yung PDP laban niya, nag-alisa na yung mga miyembro niya. Ano na naman ang yabang niya ngayon? Ang sabi na naman ni Duterte, ay kahit ako na lang ang matira. Kahit ako na lang matira, walang problema. Tapos sinabi niya, walang mga prinsipyo ang mga yan. Sa ngayon, magpapakandidato na lang ako ng mga kandidato. Lalabanan namin sila. Yung mga PDP laban na umalis, mga walang prinsipyo, bibigyan ko ng kandidato. Lalabanan yung mga yan. Diba? Ganun yung sabi niya. Ano ba naman ang ano niya? Kaya niya pa bang magpakandidato para labanan yung mga politiko na kalaban niya? Wala na siya. Hindi na siya presidente. Ang may kakayahang maglagay ng kandidato para labanan ang kalaban niya sa politika, administrasyon. Si Marcos at si Romualdez. Pero si Digong, wala na. Digong, wala ka na sa pwesto. Dapat tanggapin mo na yung katotohanan. Wala ka ng kapangyarihan. Iniwan ka na nga ng yung mga ka-PDP laban eh. Inamin niya naman ni Digong. Sabi niya, ang natira na lang yata yung anak kong si Pulong at saka si Ungab eh. Bakit ka iniwan? Kasi kinakalaban mo yung kamara. Mga kongresista yung membro mo sa PDP laban. Paano naman sila? Mabuti ka, nakapag-ipon ka na doon ng mga ninakaw mo sa Davao. Sila, nakaupo pa silang congressman. Kailangan pa nila ang pabor ng speaker. Wala eh. Ang ginawa ni Digong, kinalaban ng speaker. Naipit ngayon yung mga PDP laban. Naipit yung mga PDP laban. Kumbaga, kung ikaw PDP laban, lalabanan mo ba ang speaker? Sasamahan mo ba si Duterte sa mga tirada nito sa speaker? Wala. Wala ka nang aabuti na proyekto. Kaya ngayon, si Digong, nagkukunwari, walang problema sa akin yan. Kahit ako na lang matirang PDP laban, walang mga problema sa akin yan. Tapos ang ICC naman, sige, papasukin nyo, kam. Pero, kapag dumating na ang punto na talagang malalim na ang hidwaan niya sa Marcos, tapos pinapasok na ang ICC, delikado ng lagay nila dyan. Delikado ng lagay niya dyan. Sa kanya niya dyan maiisip, wala na pala akong kapangyarihan. Wala na pala akong kapangyarihan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, okay po. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, salamat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.